Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa sakripisyo at pag-ibig? May mga pagkakataong ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang ibigay ang lahat sa taong hindi nakikita ang ating tunay na halaga. Sabi nila, ang bawat tao ay may sariling musika sa kanilang puso. Pero paano kung ang musikang iyon ay pinili mong itago at gawing himig na lamang para sa pangarap ng iba? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lihim Diwa. Hating gabi na sa Campo Aguila, ngunit sa isang tahimik na bahay sa loob nito, may isang ilaw na nananatiling gising. Sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang lampa sa kanyang mesa, nakayuko si Lihim Diwa Lagdameo sa mga papel na nakakalat. Hindi ito mga karaniwang papel. Sa unang tingin, mukha itong mga komplikadong piyesa ng musika, puno ng mga nota at simbolo. Ngunit kung tititigan mabuti, sa pagitan ng mga linya ng musical staff ay may mga nakaguhit na simbolo ng tangke, mga arrow na nagtuturo sa direksyon ng isang batalyon, at mga numero na kumakatawan sa coordinates ng militar. Bawat guhit ng kanyang pluma ay may bigat. Bawat nota na kanyang isinusulat ay katumbas ng isang estratehiya. Ito ang kanyang lihim na mundo. Sa umaga, siya si Gang Lagdameo, ang simpleng guro ng musika sa silungan ng sining na nagtuturo sa mga anak ng mga sundalo nang walang bayad. Ngunit sa gabi, siya ang hindi kilalang arkitekto sa likod ng mabilis na pag-angat sa karera ng kanyang asawa, si Coronel Kislap Alcantara. Napabuntong hininga siya. Ang pagod ay hindi lamang pisikal, ito ay pagod ng kaluluwa. Ang bawat tagumpay ni Kislap ay isang piraso ng kanyang sarili na ibinibigay niya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit nitong mga huling araw, ang dating inspirasyon ay napalitan ng isang mapait na obligasyon. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng kanyang silid trabaho. Hindi niya kailangang lumingon. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang bigat ng presensya sa likod niya ay iisa lamang ang maaaring magmay-ari. Hindi ka pa ba tapos dyan, Lihim? Ang boses ni Doña Generala Trinidad Alcantara, ang kanyang biyenan, ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang bahay. Ang isang koronel ay nangangailangan ng asawang nakahandang sumalubong sa kanya, hindi isang abala sa kanyang mga libangan. Napahigpit ang hawak ni Lihim sa kanyang pluma. Libangan, ganoon na lamang ang tingin ng ina ni Kislap sa mga gabing puyat niya. Humarap siya. Isang pilit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Malapit na po akong matapos, Mama. Tinitiyak ko lang po na perpekto ang lahat para sa presentasyon ni Kislap bukas. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Trinidad. Ang mga mata nito'y tila sinusuri ang bawat kahinaan niya. Presentasyon, ang alam ko, ang trabaho mo ay magturo ng ingay ng mga bata. Hayaan mo ang mga bagay na pangmilitar sa mga tunay na may alam. Ang karangalan ng uniforme ay hindi nababagay sa mga nota ng piano. Hindi na sumagot si Lihim. Sanay na siya. Sanay na siyang maging anino. Sanay na siyang maging walang pangalan, walang boses sa sarili niyang pamamahay. Ang mahalaga ay ang pangarap ni Kislap. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Maya-maya pa, narinig nila ang tunog ng sasakyan sa labas. Dumating na si Kislap. Agad na nagbago ang anyo ni Lihim. Tumayo siya, inayos ang sarili, at naghanda upang salubungin ang kanyang asawa. Ngunit naunahan siya ni Doña Generala. Pagpasok ni Kislap na nakasuot pa rin ng kanyang uniforme, ang una niyang pinansin ay ang kanyang ina. Nagmano siya rito bago tuluyang napako ang tingin sa mesa kung saan nagtatrabaho si Lihim. Tapos na ba? Iyon ang unang tanong niya. Hindi kumusta ka? Hindi kumain ka na ba? Tanging ang mga papel lamang ang mahalaga. Tumango si Lihim. Oo, Kislap. Inayos ko na ang lahat. Dinagdagan ko ng ilang counter strategies base sa huling intelligence report. Nilapitan ni Kislap ang mesa. Kinuha ang mga papel at mabilis na sinuri ito.
Nakita ni Lihim ang pagliwanag ng kanyang mga mata, ang kislap ng isang taong nakahanap ng ginto. Ngunit ang kislap na yon ay hindi para sa kanya, kundi para sa tagumpay na nakikita na nito sa hinaharap. Magaling, sabi ni Kislap habang inaayos ang mga papel. Ito na ang magpapanalo sa akin. Sigurado na ang promosyon pagkatapos nito. Walang salamat, walang pagkilala. Konting tiis lang, mahal. Para sa kinabukasan natin to, ang bulong ng alaala mula sa nakaraan. Mga salitang binitawan ni Kislap nung una siyang nakiusap na tumulong. Ang kinabukasan na yon ay tila para lamang sa kanya. Pinanood lamang ni Lihim ang kanyang asawa at biyenan na masayang nag-uusap tungkol sa magiging reaksyon ng mga general. Para siyang hangin, isang kasangkapan na tapos ng gamitin at maaari ng isang tabi. Nang paalis na si Kislap patungo sa kanyang opisina sa loob ng bahay, huminto ito sa may pintuan. Hindi ito lumingon, ngunit nagsalita ito sa isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Lihim. May lamig sa boses nito na hindi pa niya narinig kailanman. Kailangan nating mag-usap, Lihim. Hindi na ito pwede. Ang Hiwaga Lounge ay isang mundo na kaiba sa kaayusan at disiplina ng Campo Aguila. Dito, ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng bituin sa balikat, kundi sa lawak ng iyong koneksyon at sa bigat ng iyong pangalan sa lipunan. At para kay Coronel Kislap Alcantara, ang gabing ito ay isang mahalagang opensiba sa ibang larangan ng digmaan. Nakaupo siya sa isang table na malapit sa entablado. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ngunit ang kanyang atensyon ay wala sa iniinom. Ito ay nakatuon sa nag-iisang ilaw sa gitna ng dilim, ang babaeng kumakanta. Siya si Estrella Velez. Ang pangalan pa lang ay nangangahulugang bituin at tunay ngang isa siyang bituin. Ang kanyang boses ay tila pulot na dumadaloy sa bawat sulok ng lounge, ngunit may pahiwatig ng apoy na kayang tumupok. Bawat galaw ng kanyang kamay, bawat pag-angat ng kanyang kilay ay isang kalkuladong pag-akit. At nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Kislap ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman sa piling ni Lihim. Isang hamon, isang pang-aakit. Nang matapos ang kanta, palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngunit ang mga mata ni Estrella ay nanatili sa kanya habang siya'y yumuyuko. Isang tahimik na imbitasyon. Hindi nagtagal, lumapit ito sa kanyang table, bit-bit ang karisma na tila isang mamahaling balabal na nakasuklob sa kanya. Coronel Kislap Alcantara, sabi ni Estrella, ang kanyang boses ay mas malambing ng malapitan. Nabasa ko ang tungkol sa'yo, ang pinakabatang koronel sa henerasyon ninyo, isang tunay na rising star. Ngumiti si Kislap, isang ngingiting ginagamit niya sa harap ng mga general at matataas na opisyal. At ikaw naman si Miss Velez, ang boses mo ay mas kahanga-hanga pa sa personal. Tumawa si Estrella, isang tunog na parang musika. Huwag mo na akong i-Miss Velez, Estrella na lang. At alam mo, Koronel, naniniwala ako na ang mga bituin ay dapat magsama-sama. Sa mga sumunod na sandali, ipinakita ni Estrella kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinakilala niya si Kislap sa isang senador na naroon, sa isang may-ari ng malaking korporasyon. Bawat tao na kanyang nilalapitan ay bumabati sa kanya ng may paggalang. Nakita ni Kislap ang isang network, isang makinarya ng kapangyarihan na hindi niya kayang buuin sa loob ng kampo. Si Estrella ang susi. Habang pauwi, ang tunog ng makina ng kanyang sasakyan ay tila napalitan ng boses ni Estrella sa kanyang isipan. Ang halimuyak ng pabango nito ay tila kumapit sa kanyang uniforme. Ang mundo ni Estrella ay puno ng liwanag, ng ambisyon, ng walang katapusang oportunidad. At bigla, ang mundo niya kasama si Lihim ay tila kumipot, naging kulimlim. Ang mga gabi ng tahimik na pagtatrabaho
Ang mga usapan tungkol sa musika na hindi niya naman talaga naiintindihan. Ang simpleng buhay nito. Lahat ng yon ay tila mga tanikalang humihila sa kanya pababa. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang bukas pa ang ilaw sa silid trabaho ni Lihim. Nakita niya mula sa siwang ng pinto ang mga musical sheets na nakakalat sa mesa nito, ang mga piyesang minsang naging sandata niya. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, hindi paghanga ang naramdaman niya, kundi inis. Ang mga piyesang yon ay tila simbolo ng isang buhay na luma, simple at kulungin. Ang kailangan niya ay hindi na isang kompositor sa dilim. Ang kailangan niya ay isang bituin na sasabay sa kanyang pag-angat sa liwanag. Pumasok siya sa kanyang kwarto at umupo sa gilid ng kama. Ang mga huling salita niya kay Lihim kanina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kailangan nating mag-usap. Ngayon, sigurado na siya. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe. Mula sa isang numerong hindi pa niya nakasave, ngunit alam na alam niya kung kanino galing. Binuksan niya ito. A man with your ambition deserves a star by his side, not a shadow. Napangiti si Kislap, isang nangiting malamig at desidido. Ang desisyon ay nabuo na. Nakatayo sila sa sala, ang lugar kung saan dapat sana ay may init ng isang pamilya ay napuno ng lamig na tila kayang magpayelo ang hininga. Si Kislap ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang uniforme ay tila isang baluti na nagpoprotekta sa kanya mula sa anumang emosyon. Sa likod niya, bahagyang nasa gilid ay si Doña Generala Trinidad. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng tagumpay. At sa harap nila, si Lihim, nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay kalmado sa kanyang tagiliran. Hindi na ito pwede, ulit ni Kislap. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng pagsisisi. Lihim, habang ako ay paakyat, ikaw ay nanatili diyan. Ang mundo ko ay lumalawak. Ang mga general, mga senador, kailangan ko ng isang kasama na kayang humarap sa kanila, na kasing antas ng aking mga pangarap. Bawat salita ay isang punyal. Ang mga kakulangan na kanyang binabanggit ay ang mga mismong sakripisyo na hiniling niya kay Lihim noon. Ang pag-iwan nito sa entablado ng mundo para maging anino niya. Ang paggamit nito ng talino para sa kanyang karera. Ang pagiging simple nito para hindi siya masapawan. Ang pagtuturo mo ng musika. Napakaliit na bagay. Patuloy ni Kislap na tila inuulit ang mga salita ng kanyang ina. Kailangan ko ng higit pa. Kailangan ko ng isang estrella. Nang marinig ang pangalang iyon, wala pa ring nagbago sa mukha ni Lihim. Sa wakas, ang multo na kanyang nararamdaman sa mga huling linggo ay nagkaroon ng pangalan. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsisigaw. Tumingin lamang siya ng diretso sa mga mata ni Kislap. At sa kanyang pananahimik, nakita ni Kislap ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa galit. Ang pagtanggap. Ang pag-unawa na ang lahat ay tapos na. Ang katahimikan ni Lihim ay isang salamin na nagpapakita ng tunay na anyo ni Kislap. Isang lalaking takot, sakim, at walang utang na loob. Naiintindihan ko, mahinang sabi ni Lihim. Ang dalawang salitang yon ay ang huling nota sa kanilang sirang awitin. Tumalikod siya, hindi na muling lumingon pa sa mag-ina. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid trabaho. Hindi ang aparador ng mga damit ang una niyang pinuntahan. Ang una niyang nilapitan ay ang kanyang baul na kahoy, ang nag-iisang bagay na dinala niya mula sa kanyang buhay bago si Kislap. Binuksan niya ito. Sa loob ay naroon ang kanyang tunay na yaman. Mga tumpok ng musical scores na siya mismo ang nagsulat. Mga symphony na hindi pa naririnig ng mundo. Mga konsyerto na puno ng kanyang mga pangarap. Mga sonata na naglalaman ng kanyang mga luha. Ito ang kanyang kaluluwa. Narinig niya ang pagpasok ni Alonsina, ang kanilang matapat na kasambahay. Ang matandang babae ay umiiyak na walang tunog. Ang mga luhay malayang dumadaloy
sa kanyang mga pisngi. Ma'am Lihim, ikbi nito. Kinuha ni Lihim ang mga kamay ni Alonsina. Shh! Sina, ayos lang ako. Tinulungan siya ni Alonsina na ilagay ang mga piyesa sa isang malaking maleta. Iyon lang. Walang damit, walang alahas, walang litrato. Tanging ang musika. Nang isasara na ang maleta, niyakap ni Alonsina si Lihim ng mahigpit. Paano na po kayo, ma'am? Huminga ng malalim si Lihim at hinaplos ang buhok ng matanda. Ngumiti siya. Isang ngangiting may bakas ng sakit, ngunit puno ng dignidad. Huwag kang umiyak, Sina. Ang musika ay hindi natatapos. Nagpapahinga lang ito. Naglakad siya palabas ng bahay, hila-hila ang maleta. Dinaanan niya ang sala, kung saan nakatayo pa rin si Kislap, tila isang estatwang hindi makagalaw. Hindi siya tumigil. Nang makalabas siya ng pinto, naramdaman niya ang hangin ng gabi. Ito ay hangin ng kalayaan. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan papalayo sa Campo Aguila, nakita niya sa rearview mirror ang pag-angat ng barrier sa gate. Nang ito'y bumagsak, tila nagsara na rin ang isang kabanata ng kanyang buhay. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa hindi na niya alam kung nasaan siya. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng isang tahimik na kalsada. Doon, sa dilim, sa wakas, ay hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Ang vibration nito ay gumambala sa katahimikan ng sasakyan. Tiningnan niya ito. Isang pangalan ang nakarehistro. Isang pangalan mula sa kanyang nakaraan. General Bayani. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Inayos niya ang kanyang boses. At pagkatapos ng isang matagal na sandali, sinagot niya ang tawag, General. Ang kapihan kung saan sila nagkita ay malayo sa mundo ng Campo Aguila. Simple, maliwanag, at puno ng amoy ng bagong giling na kape. Sa isang sulok, kaharap ni Lihim ang isang lalaking nag-uutos ng respeto, hindi dahil sa ranggo, kundi dahil sa karunungan sa kanyang mga mata. Si General Irogan Bayani. Siya ang kanyang naging guro sa Military Academy, ang isa sa iilang nakakaalam ng kanyang dobleng pagkatao bilang compositor at strategist. Tiningnan siya ng general, hindi nang may awa, kundi nang may pag-unawa. Narinig ko ang nangyari, Lihim. Mahinahon niyang sinabi. At bago ang lahat, gusto kong sabihing nalulungkot ako. Tumango lang si Lihim. Hinahalo ang kanyang kapeng, hindi naman niya iniinom. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit kita pinatawag. Pagpapatuloy ng general, mas seryoso na ang tono. Pinatawag kita hindi bilang si Ging Alcantara. Pinatawag kita dahil kailangan ng hukbong sandatahan ang maestra. Sa pagkarinig ng kanyang dating codename, bahagyang nanigas si Lihim. Ang pangalang iyon ay galing sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot. General, matagal na po akong hindi nananahimik, putol ng general. Alam ko. At hinayaan kita. Hinayaan kitang suportahan ang ambisyon ng asawa mo. Akala ko, iyon ang kaligayahan mo. Ngunit malinaw na nagkamali ako at nagkamali rin ang hukbo na hayaang manatili sa anino ang isa sa pinakamatalas nitong isipan. Inilapag ni General Bayani ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Malapit na ang araw ng kalayaan. Taon-taon, may parada. Taon-taon, may talumpati. Paulit-ulit. Ngayong taon, gusto natin ng iba. Isang bagay na magpapakita hindi lang ng ating lakas, kundi ng ating kaluluwa. Isang malaking konsyerto sa tanghalang malaya. Pangungunahan ng military orchestra. At gusto ko, ikaw ang mamuno. Napatingin si Lihim sa labas ng bintana. Ang mga taong naglalakad, masaya. Walang kamalay-malay sa bigat ng mundong kanyang pinapasan. Hindi ko po yata kaya, General. Kalawang na ako. Ang ginto ay hindi kinakalawang maestra, maring sabi ni General Bayani.
ang talino mo sa pag-intindi ng ritmo, ng tempo, ng harmonya. Iyon din ang talino mo sa estratehiya. Kailangan namin yon. Kailangan ka namin. Tumahimik sila ng matagal. Sa huli, dahan-dahang inabot ni Lihim ang folder at binuksan ito. Kinagabihan, pumasok si Lihim sa isang maliit na apartment. Hindi ito kasing laki o kasing enggrande ng bahay sa Campo Aguila. Ngunit ang bawat sulok nito ay nasisikatan ng liwanag ng buwan mula sa malaking bintana. Ito ay sa kanya. Tunay na sa kanya. Inilapag niya ang kanyang nag-iisang maleta sa gitna ng sala at binuksan ito. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga musical scores, ang mga tila natutulog na pangarap. Inilatag niya ang mga ito sa sahig na parang mga sundalong inihahanda para sa isang laban. Sa isang sulok ng apartment ay may isang lumang piano, inihatid doon kaninang hapon sa utos ni General Bayani. Nilapitan niya ito. Hinaplos niya ang mga teklado. Naramdaman ang alikabok ng mga taong lumipas. Umupo siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya ay uupo sa harap ng piano, hindi para gumawa ng estratehiya para sa iba, kundi para sa sarili niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga daliri, na nooy nanginginig, ay nagsimulang gumalaw. Ang unang nota ay mahina, malungkot, isang paalam sa sakit. Ngunit sinundan ito ng isa pa, at isa pa. Ang musika ay nagsimulang bumuo ng isang himig. Isang himig na nagsisimula sa kalungkutan. Ngunit dahan-dahang lumalakas, tumataas. Nagiging isang awit ng katatagan, pag-asa, at hindi matitinag na lakas. Ang musika ay dumaloy mula sa kanyang mga daliri. Pinupuno ang tahimik na apartment ng isang pangako. Ito ang unang kumpas ng kanyang bagong buhay. Sa gitna ng kanyang pagtugtog, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang mga huling salita ni General Bayani sa kanya bago sila maghiwalay sa kapihan. Welcome back, Colonel Lagdamio. It's time to remind them what real strategy sounds like. Ang bahay sa Campo Aguila, na dating tahimik, ay puno ngayon ng ingay at tawanan. Nag-organisa si Coronel Kislap Alcantara ng isang maliit na salo-salo, isang hindi opisyal na selebrasyon para sa kanyang bagong simula. At sa sentro ng lahat, sa tabi niya, ay si Estrella Velez, nagniningning na parang isang diamante sa ilalim ng mga ilaw. "To Kislap!" Sigaw ng isang opisyal, itinaas ang kanyang baso. Ang kinabukasan ng hukbong sandatahan. Ngumiti si Kislap, isang nangiting sanay na siya. Sinalubong niya ang bawat pagbati, tinanggap ang bawat papuri. Si Estrella naman ay perpektong gumanap sa kanyang papel. Isang maganda at matalinong palamuti sa kanyang tabi. Tumatawa sa tamang pagkakataon at nagpapakilala sa kanya sa mga panauhing may impluensya. Sa paningin ng lahat, sila ang perpektong tambalan ng kapangyarihan at kariktan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kalooban ni Kislap. Isang pakiramdam ng kawalan. Habang nakikipag-usap si Estrella sa asawa ng isang general tungkol sa pinakabagong fashion, naaalala ni Kislap ang mga gabi kung saan siya at si Lihim ay magdamag na nagdedebate tungkol sa mga taktika ni Sun Tzu o sa kasaysayan ng mga digmaan sa Europa. Walang sino man sa mga naroroon ang tunay na nakakaintindi sa ginagawa niya. Nakikita lang nila ang uniforme, ang ranggo, ang tagumpay. Si Lihim lang. Si Lihim lang ang nakakakita ng makina sa likod ng lahat ng ito. At ngayon, wala na ang makina. Kinabukasan, ang ingay ng party ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Pumasok si Kislap sa kanyang silid trabaho. Ang mesa na dati laging malinis at handa na para sa kanya na may kasamang mainit na kape ay magulo at walang laman. Umupo siya at binuksan ang kanyang laptop. May isang email na naghihintay para sa kanya. Urgent. Isang bagong direktiba mula sa headquarters.
Kailangan niyang maghanda ng isang panukalang batas para sa modernisasyon ng Cyber Warfare Division. Isang paksang alam niyang mahalaga, ngunit hindi niya lubusang kabisado. Dati, kapag may ganito, ibibigay niya lang ang mga pangunahing detalye kay lihim. At sa loob ng isang araw, babalik ito sa kanya na may isang komprehensibong balangkas, kumpleto sa research at mga mungkahi. Gagamitin ni lihim ang kanyang kaalaman sa patterns at rhythm mula sa musika para ayusin ang mga datos sa paraang madaling maintindihan. Ngayon, siya lang mag-isa. Tinitigan niya ang kumukurap na cursor sa blankong dokumento. Nagsimula siyang mag-type, ngunit ang kanyang mga salita ay tila walang bigat, walang direksyon. Sinubukan niyang magsaliksik, ngunit nalulunod siya sa dami ng impormasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang aninag ng dati niyang sarili. Ang kadete na hindi gaanong matalino, ang tenyente na laging nangangailangan ng gabay. Ang kislap na binuo ni lihim ay nagsisimulang magpakita ng mga bitak. Isang bahagyang pagkatok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Doña Generala. May daladalang isang tasa ng tsa. Nakita nito ang blankong screen at ang pagkunot ng noo ng kanyang anak. "Anong nangyayari sa'yo?" tanong nito. Ang boses ay malamig at mapanuri. Simula nang umalis ang babaeng yon, parang nawala ka sa tono. Ang komento ay tumama kay Kislap na parang isang sampal. Nawala sa tono. Iyon mismo ang nararamdaman niya. "Pagod lang ako, Mama." Pagsisinungaling niya. Ngunit habang nakatingin ang kanyang ina, alam ni Kislap na hindi ito naniniwala. At sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na tinig ng takot ang nagsimulang bumulong. Paano kung hindi ko pala kaya ng mag-isa? Ilang araw nang binabagabag si Coronel Kislap Alcantara ng blankong screen at ng papalapit na deadline. Ang presentasyon sa cyber warfare ay ang susunod na malaking hakbang sa kanyang karera. Ang pagkabigo rito ay hindi isang opsyon. Sa desperasyon, bumalik siya sa silid trabaho ni lihim, nagbabaka sakaling may naiwan itong mga lumang tala o aklat na pwede niyang pagmulan ng ideya. Wala siyang nakita. Ngunit sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo sa isang estante, may isang bagay siyang napansin. Isang maliit, nakarolyong papel na tinalian ng isang pulang ribon. Kinuha niya ito at kinalas. Ito ay isang maikling piyesa ng musika, isinulat kamay sa isang magandang paraan. Sa itaas, may titulo, "Takip Silim sa Campo Aguila." At sa ibaba, isang maliit na sulat, "Kislap, sana sa pagdating ng takip silim, matagpuan mo ang liwanag na para sa'yo. Ito ang huling himig na isinulat ko para sa ating dalawa." Napangisi si Kislap, isang walang kwentang pamamaalam. Itatapon na sana niya ito nang may mapansin siyang kakaiba sa mga nota. Hindi ito ang karaniwang estilo ni lihim. Ang tempo ay pabago-bago, ang mga sukat ay hindi regular. May mga kakaibang simbolo na nakasulat sa tabi ng ilang mga nota, mga simbolo na pamilyar sa kanya mula sa mga mapa ng militar. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung inilatag niya ang piyesa sa mesa? Tiningnan niya ito hindi bilang musika, kundi bilang isang code. Ang crescendo ay maaring mga hulugan ng pagpapakalat ng puwersa. Ang staccato notes ay maaaring mga mabilis at tiyak na pag-atake. Ang mga pagbabago sa key signature ay maaaring kumatawan sa pagbabago ng diskarte. Sa loob ng ilang oras, nabuo niya ang isang buong estratehiya mula sa musika. Isang estratehiyang napakatalino, napaka-inosente, at napakalihim. Isang plano kung paano pangungunahan ang opensiba sa digital na mundo gamit ang mga prinsipyo ng isang symphony. Ito ay henyo. Ito ay ang kanyang tiket sa tagumpay. Kinabukasan, sa harap ng isang panel ng mga general, ipinresenta ni Kislap
ang kanyang estratehiya. Puno siya ng kumpiyansa, bawat salita ay may bigat. Nakita niya ang paghanga sa mga mata ng kanyang mga nakatataas. Ang takip silim sa Campo Aguila ay naging bukang liwayway ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang promosyon sa pagiging Brigadier General ay halos sigurado na. Samantala, sa isang soundproof na rehearsal hall sa Villamor Air Base, isang ibang klaseng labanan ang nagaganap. Nakatayo si Lihim Diwa sa harap ng 50 musikero ng hukbong sandatahan. Ang kanyang kasuotan ay simpleng itim na damit, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang general na naguutos sa kanyang hukbo. Ang hawak niyang baton ay gumagalaw sa hangin, na may tiyak na layunin at kapangyarihan. Hindi! Sigaw niya at ang malakas na tunog ng orkestra ay biglang natigil. Trombones! Ang atake ninyo ay dapat mas matalas. Isipin ninyo na kayo ang unang bugso ng artilerya sa madaling araw. Chelos, kailangan ko ng mas maraming tensyon. Kayo ang agam-agam bago ang isang labanan. Huwag kayong matakot sa katahimikan sa pagitan ng mga nota. Naglalakad siya sa pagitan ng mga musikero. Ang kanyang mga mata ay matalas. Nakikita ang bawat detalye. Ito ang kanyang elemento. Dito, siya ang kumokontrol. Siya ang gumuguhit ng mapa ng emosyon. Pagkatapos ng rehearsal, nilapitan siya ni General Bayani. Napakahusay, Koronel. Sabi nito, isang bihirang nangiti ang nasa labi. Muling nabuhay ang orkestra. Nagsisimula pa lang po tayo, General. Sagot ni Lihim habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Sa araw ng konsyerto, hindi lang musika ang maririnig nila. Ilang araw ang lumipas, isang gabi, habang nag-aayos ng kanyang gamit, natanggap ni Kislap ang isang opisyal na imbitasyon sa koreo. Nakaukit sa gintong letra ang mga salita, ang tanggapan ng Pangulo at ang punong estado ng hukbong sandatahan ay nag-aanyaya kay Coronel Kislap Alcantara bilang panauhing pandangal sa isang gabi ng musika at kabayanihan sa Tanghalang Malaya bilang pagdiriwang sa Araw ng Kalayaan. Ipinakita niya ito kay Estrella ng may pagmamalaki. Tingnan mo to, front row seat. Ito ang resulta ng lahat ng pagsisikap ko. Niyakap siya ni Estrella. Sabi ko naman sa'yo, you're a star. At ang isang bituin ay dapat nasa harapan, kung saan nakikita ng lahat. Ngumiti si Kislap. Hindi alam na ang imbitasyong yon ay hindi isang gantimpala. Ito ay isang sabpina, at ang konsyertong kanyang panonoorin ay hindi isang simpleng pagtatanghal. Ito ang magiging paglilitis sa kanyang ninakaw na karangalan. Ang buhay ni Coronel Kislap Alcantara ay naging isang sunod-sunod na party, mga eleganteng hapunan, at mga pagpupulong kasama ang mga maimpluwensyang tao. Si Estrella Velez ay isang perpektong kasama sa mundong ito. Alam niya kung ano ang sasabihin, kanino makikipag-usap, at kung paano ngumiti sa harap ng mga kamera. Ang kanilang mga litrato ay madalas na lumalabas sa mga society pages. Sa paningin ng lahat, si Kislap ay nasa tuktok ng kanyang mundo. Ngunit sa loob, siya ay unti-unting nilalamon ng isang malaking kawalan. Isang gabi, habang sila ay nasa isang mamahaling restaurant, masayang ikinukwento ni Estrella ang tungkol sa isang alahas na nakita niya. Si Kislap ay nakatingin lang sa kanya, tumatango, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. At sinabi ko sa jeweler, kung babagay sa akin, babagay din ito sa pangalan mo. Kislap. Pagtatapos ni Estrella, naghihintay ng papuri. Mabuting yan, sagot lang ni Kislap. Ang kanyang boses ay walang sigla. Napansin ni Estrella ang kanyang pananamlay. May problema ba, mahal? Kanina ka patahimik. Masyado ka yatang stressed sa trabaho. You should relax more. Relax? Paano siya makakapag-relax kung ang bawat araw ay isang pagsusugal? Kung ang bawat pagpupulong ay isang pagsubok sa kanyang kakayahan na magpanggap? Kinabukasan, sa isang strategic meeting, ang kanyang bagong tuklas na kahinaan ay lalong lumitaw.
Pinapaliwanag niya ang isang bahagi ng kanyang cyber warfare strategy, ang takip silim sa Campo Aguila, nang biglang magtanong ang isang matandang general. Coronel Alcantara, kahanga-hanga ang iyong konsepto, ngunit maaari mo bang ipaliwanag ang teorya sa likod ng iyong asymmetrical rhythmic counterpoint bilang defensive measure? Anong historical precedent ang pinagbasehan mo nito? Natigilan si Kislap. Ang mga salitang iyon, asymmetrical rhythmic counterpoint, ay direktang kinuha mula sa mga anotasyon ni Lihim sa piyesa. Hindi niya alam ang tunay na kahulugan nito. Ito ay musika, hindi digmaan. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Sinubukan niyang sumagot, ngunit ang kanyang mga salita ay paikot-ikot at walang laman. General, ang konsepto ay... Ito ay isang modernong diskarte na nakatuon sa pagiging hindi predictable. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ng general, isang senyales ng hindi pagkabilib. Nailusot niya ang tanong, ngunit isang butil ng pagdududa ang naitanim sa isipan ng mga nakatataas at isang mas malaking butil ng takot ang naitanim sa kanyang puso. Gabi-gabi, ang kanyang mga panaginip ay ginugulo ng mga imahe ni Lihim. Minsan, nakikita niya itong nakaupo sa piano, tumutugtog ng isang malungkot at magulong himig. Sa ibang pagkakataon, nakikita niya itong nakatayo sa dilim, nakatingin lang sa kanya, ang mukha ay walang emosyon. Ang anino na akala niya ay naiwan na niya ay tila mas humahaba, bumabalot sa kislap na pilit niyang pinaninindigan. Ang tagumpay ay naging isang hawla na gawa sa ginto, at siya ay nakakulong sa loob, mag-isa at takot, na matuklasan ng lahat na ang susi ay wala sa kanya. Isang hapon, habang siya ay nakatulala sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Numero ni Alonsina. Bihira itong tumawag, kaya't agad siyang kinabahan. "Hello, Sina?" Isang humihikbing boses ang sumagot sa kabilang linya. "Koronel, si Doña Generala po." Napabangon si Kislap sa kanyang upuan. "Anong nangyari kay Mama?" "Inatake po sa puso. Nandito po kami sa ospital." Ang balita ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang ina, ang haligi ng kanyang ambisyon, ang kanyang pinakamatibay na kakampi, ay bigla na lamang naging marupok. Habang siya ay nagmamadaling tumakbo palabas ng opisina, isang malamig na katotohanan ang gumising sa kanya. Ang lahat ng kanyang inaasam, ang ranggo, ang kapangyarihan, ang pagkilala, ay tila walang kabuluhan kung mawawala sa kanya ang mga taong dapat sanay kasama niyang magdiriwang nito. Ngunit sino nga ba ang natitira? Si Lihim ay wala na. At si Estrella, sa gitna ng kanyang pagpapanik, alam niyang hindi ang kamay nito ang hahanapin niya para sa tunay na karamay. Ang kadakilaan ng tanghalang malaya ay nakakalula kapag ito'y walang tao. Ang libu-libong upuan ay tila mga tahimik na saksi, naghihintay sa isang mahalagang pangyayari. Sa gitna ng malawak na entablado, sa ilalim ng isang nag-iisang ilaw, nakatayo si Lihim Diwa Lagdameo. Ito ang kanyang huling gabi ng pag-iisa bago ang malaking konsyerto. Hindi ito isang rehearsal, ito ay isang uri ng pagninilay-nilay. Dahan-dahan siyang naglakad sa bawat sulok ng entablado, hinahaplos ang makinis na kahoy, dinarama ang enerhiya ng lugar. Ito ang entablado na minsan niyang pinangarap, at pagkatapos ay tinalikuran. Ngayon, babalik siya rito, hindi bilang asawa ng isang koronel, hindi bilang isang anino, kundi bilang kanyang sarili. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto sa gilid at ang mga yabag na papalapit. Lumingon siya at nakita si General Bayani. "Hindi ka dapat nagpapapagod," sabi ng general. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Ngumiti si Lihim. "Hindi po ito pagod, General. Ito po ay paghahanda. Kinakausap ko lang po ang aking mga sundalo." Sabi niya, tinutukoy ang mga upuan at ang katahimikan.
Tumayo ang general sa kanyang tabi. Pareho silang nakatingin sa kadiliman ng audience hall. Nakarating na sa akin ang balita tungkol kay Generala Alcantara. Kumusta ang pakiramdam mo? Huminga ng malalim si Lihim. Wala na po akong galit, General. Mayroon na lang awa. Nakakalungkot na kailangan pa niyang danasin iyon para marahil ay makita ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa ranggo. Ang kanyang boses ay kalmado, walang pait. Ito ang boses ng isang taong nakalaya na sa kanyang nakaraan. Bukas, sabi ni General Bayani, ang buong hukbong sandatahan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ay manonood sa iyo. Ang iba ay nag-aabang ng musika. Ang iba, tulad ko, ay nag-aabang ng hustisya. Umiling si Lihim. General, ang gagawin ko po bukas ay hindi para sa hustisya o para sa paghihiganti. Para po ito sa katotohanan at para sa bawat sundalong nagsasakripisyo ng tahimik, sa bawat talentong naitago sa dilim. Ang musika po bukas ay para sa kanila. Tiningnan siya ng general nang may malalim na paggalang. Ang uniforme ay naghihintay na sayo sa dressing room, Koronel. Tumango si Lihim. Nang makaalis na ang general, naglakad siya patungo sa kanyang dressing room. Sa loob, sa isang mannequin, nakasabit ang isang seremonyal na uniforme ng militar. Kulay puti na may mga gintong palamuti. At sa nameplate na nakatahi sa dibdib, malinaw na nababasa ang pangalan. Lagda Meo. Hinaplos niya ang tela. Ito ang kanyang tunay na balat. Ito ang pagkatao na isinantabi niya para sa pag-ibig na akala niya'y totoo. Ngayon, isusuot niya itong muli. Hindi bilang sandata, kundi bilang pagpapahayag ng kung sino talaga siya. Umupo siya sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng umiiyak sa loob ng sasakyan. Ilang buwan na ang nakalipas. Ang mga mata niya ay may bagong liwanag. Isang liwanag na hindi nanghihiram sa iba, kundi nanggagaling sa loob. Biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang stagehand. "Ma'am, handa na po ang lahat para bukas," magalang na sabi ng lalaki. Pagkatapos ay bahagya itong yumuko. Ang buong hukbong sandatahan ay nag-aabang sa maestra. Sa pagkarinig ng salitang iyon, tumango si Lihim at ngumiti ng payapa. Handa na siya. Ang tanghalang malaya ay puno ng mga uniforme at eleganteng kasuotan. Ang pinakamatataas na opisyal ng hukbong sandatahan, mga senador, mga dignitaryo, at ang piling-piling tao sa lipunan ay naroroon lahat. Bawat isa ay nag-aabang sa misteryosong konsyerto na ipinagmamalaki ng palasyo. Sa unahang hanay, sa pinakasentro, nakaupo si Coronel Kislap Alcantara. Sa kanyang tabi, nakasuot ng isang kumikinang na gown, ay si Estrella Velez. Ilang upuan ng layo, nakaupo sa isang wheelchair, ay si Doña Generala Trinidad. Namayat ito at maputla mula sa kanyang pagkakaospital, ngunit pilit pa ring ipinapakita ang dati niyang aura ng kapangyarihan. Para kay Kislap, ang gabing ito ay ang koronasyon ng kanyang tagumpay. Dito, sa harap ng lahat, siya ay kinikilala. Nakakakaba, bulong ni Estrella habang inililibot ang tingin. Parang lahat ng importante sa Pilipinas ay nandito. Dapat lang, mayabang na sagot ni Kislap. This night is for heroes. Isang gabi para sa mga bayani. At sa kanyang isipan, isa siya sa mga yon. Nagsimulang dumilim ang mga ilaw. Tumahimik ang bulungan. Isang spotlight ang tumutok sa gitna ng entablado, kung saan lumabas ang isang master of ceremonies na nakasuot ng barong. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa isang gabi ng musika at kabayanihan. Simula ng MC, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong teatro. Ngayong gabi, isang pambihirang pagtatanghal ang ating masasaksihan. Sa unang pagkakataon, ang military orchestra ay pamumunuan hindi lamang ng isang konduktor, kundi ng isang alamat. Nagsimulang magbulungan ang mga tao.
Nangunot ang noo ni Kislap. Sa loob ng maraming taon, patuloy ng MC, ang kanyang pangalan ay isang lihim na ibinubulong lamang sa pinakamatataas na antas ng hukbong sandatahan. Siya ang utak sa likod ng ating pinakamatagumpay na psychological A at A operations, isang strategist na ginagamit ang harmonya at ritmo upang basagin ang loob ng kalaban at palakasin ang puso ng ating mga kawal. Siya ang tinaguriang maestra. Mas lumakas ang bulungan. Si Kislap ay napatingin sa mga general sa kanyang paligid. Nakita niya sa kanilang mga mata ang pag-aabang. Sino ang misteryosong taong ito? Ngayong gabi, sa utos ng Pangulo, ang alamat ay haharap na sa liwanag. Mga ginang at ginoo, isang karangalan na ipakilala sa inyo. Ang Phoenix ng hukbong sandatahan. Tumigil ang MC, hinahayaan ng tensyon na bumalot sa hangin. Koronel Lihim Diwa Lagdameo. Sa isang iglap ang mundo ni Kislap ay gumuho. Mula sa dilim sa gilid ng entablado, isang figura ang lumakad patungo sa gitna. Nakasuot ito ng puting seremonyal na uniforme. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Ang kanyang paglakad ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Bawat hakbang niya ay tila isang nota sa isang marcha ng paghuhukom. Nang tumama sa kanya ang spotlight, ang buong teatro ay napuno ng sabay-sabay na paghinga. Hindi makapaniwala si Kislap. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang babaeng nasa entablado, ang kanyang asawa, ang babaeng itinuring niyang anino, ay isang koronel. Sa tabi niya, narinig niya ang tanong ni Estrella, puno ng pagkalito. Sino siya? Kislap, sino yan? Ngunit hindi niya masagot. Napalingon siya sa kanyang ina. Nakita niya ang itsura ng purong pagkabigla at takot sa mukha ni Doña Generala. Ang maskara ng kapangyarihan nito ay basag na basag. At ang naiwan ay isang matandang babaeng natalo. Sa entablado, si Lihim ay hindi tumingin sa audience. Humarap siya sa orkestra, yumuko ng bahagya sa concertmaster at umakyat sa podium ng konduktor. Ang kanyang bawat kilos ay kalmado, tiyak at puno ng awtoridad na hindi pa nakita ni Kislap kailanman. Yumuko siya sa manonood bilang pagbibigay galang. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ngunit sa isang saglit, sa gitna ng palakpakan ng mga taong naguguluhan pa, ang kanyang mga mata ay dumaan sa unahang hanay. Dumaan ito kay Estrella, sa kanyang ina, at sa huli, tumigil ito sa kanya. Isang segundo lang. Ngunit sa isang segundong iyon, nakita ni Kislap ang lahat. Hindi galit. Hindi paghihiganti. Nakita niya ang katotohanan. Tinalikuran siya ni Lihim at muling humarap sa orkestra. Itinaas niya ang kanyang baton, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa tanghalang malaya. Napatingin si Kislap kay General Bayani na nakaupo sa kabilang dulo ng hanay. Nakita niyang bahagyang tumango ang general kay Lihim at sa isang mabilis ngunit eleganteng kumpas ng baton, ang unang malakas na nota ng musika ay pumuno sa hangin. Isang himig na napakapamilyar kay Kislap, isang himig na nagligtas at ngayon ay wawasak sa kanya. Ito ang takip silim sa Campo Aguila habang dumadaloy ang musika sa tanghalang malaya. Para kay Coronel Kislap Alcantara, hindi ito isang konsyerto. Ito ay isang public execution. Ang bawat kumpas ng baton ni Lihim ay tila isang hampas ng latigo. Ang bawat crescendo ay isang sigaw ng pagbubunyag. Ang bawat nota na kanyang ninakaw ay bumabalik sa kanya na may kasamang kahihiyan. Sa entablado, hindi lamang isang orkestra ang pinamumunuan ni Lihim. Pinamumunuan niya ang pagbagsak ni Kislap. Sa likod ng entablado, sa isang malaking screen, mga imahe ng kagitingan ng mga sundalo ang ipinapakita. Mga larawan ng pagsasanay, ng mga misyon, ng paglilingkod sa bayan. Para sa karamihan ng manonood, ito ay isang magandang visual accompaniment. Ngunit para sa mga general na nasa unahang hanay at lalo na para kay Kislap,
Ang bawat bahagi ng musika ay tumutugma sa bawat slide ng kanyang presentasyon. Ang unang movement, na may mabilis at agresibong tempo, ay ang kanyang initial digital offensive. Ang pangalawang movement, na mas mabagal at puno ng tensyon, ay ang kanyang asymmetrical, rhythmic counterpoint. Narinig niya sa kanyang isipan ang tanong ng matandang general. Ngayon, ang sagot ay tumutugtog ng malinaw sa harap nilang lahat. Napapansin ni Kislap ang palihim na sulyapan sa kanya ng mga opisyal sa kanyang paligid. Ang dating paghanga sa kanilang mga mata ay napalitan na. Ang iba ay may pagkalito. Ang iba ay may halong pagkamuhi. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga matang may halong awa. Nakikita nila siya hindi bilang isang henyo, kundi bilang isang magnanakaw, isang huwad. Napalingon siya sa kanyang ina. Si Doña Generala Trinidad ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa wheelchair, tila pinipigilan ang sarili na gumuho sa kahihiyan. Ang babaeng minsan ay puno ng pagmamataas, ay tila isang basahan na iniwan sa isang sulok. Pagkatapos, tumingin siya kay Estrella. Ang ngiti ay nawala na sa mga labi nito. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at unti-unting pagkaunawa. Hindi siya nakatingin kay Kislap. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay lihim sa babaeng nasa entablado na may hawak na tunay na kapangyarihan. Nang matapos ang symphony, isang nakabibinging katahimikan ang naghari sa loob ng isang segundo. Pagkatapos, ang buong tanghalang malaya ay sumabog sa isang malakas at dumadagundong na palakpakan. Ang mga tao ay nagsitayuan. Sumisigaw sila ng bravo, hindi lang para sa musika, kundi para sa kwentong ngayon lang nila naintindihan. Sa entablado, yumuko si lihim ng may dignidad. Sa wakas, tumingin siyang muli sa audience at sa pagkakataong ito, isang maliit, tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay isang nangiti ng paglaya. Sa gitna ng palakpakan, habang ang mga tao ay nagsisimulang mag-usap at magkumpulan, tumayo si Estrella. Hindi siya tumingin kay Kislap. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at nagsalita sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Tapos na tayo. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad paalis. Nawala sa gitna ng mga tao. Iniwan si Kislap na mag-isang nakaupo sa gitna ng kanyang gumuhong kaharian. Hindi pa siya nakakatayo ng isang batang opisyal ang lumapit sa kanya. Sumaludo ito, ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa sahig, tila nahihiyang makipagtitigan. "Coronel Alcantara, sir," sabi nito ng mahina. "Pinapatawag po kayo ni General Bayani. Sa opisina po sa likod ng entablado. Para siyang isang kriminal na susunduin ng mga pulis." Tumayo si Kislap. Ang kanyang mga binti ay tila nanghihina. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Walang sino man ang lumapit para batiin siya. Walang sino man ang ngumiti. Ang kislap na hinangad niya ay naging isang apoy na tumupok sa kanyang karangalan. Binuksan niya ang pinto ng opisina. Sa loob, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa si General Bayani. Ang kanyang muka ay seryoso. At nakatayo sa tabi nito, nakatalikod sa pinto, habang tinitingnan ng isang mapa sa dingding, ay si Coronel Lihim Diwa Lagdameo. Dahan-dahan itong humarap. Ang kanyang mga mata ay kalmado at propesyonal. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya siyang muli ng malapitan. Suot ang unipormeng mas mataas ang ranggo kaysa sa inaasahan niya. Siya ang kanyang dating asawa, ang kanyang biktima, ang kanyang kompositor. At ngayon, ang kanyang bagong commanding officer. Walang sigawan sa loob ng opisina. Walang pag-uusig, walang mahabang talumpati tungkol sa karangalan at kataksilan. Ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang akusasyon. Si Coronel Kislap Alcantara ay nakatayo sa gitna ng silid, tila isang estudyanteng pinatawag sa opisina ng prinsipal.
Si General Bayani ay nanatiling nakaupo habang si Coronel Lihim Diwa Lagdameo ay kumuha ng isang manipis na folder mula sa mesa. Coronel Alcantara, sabi ni Lihim, ang kanyang boses ay formal. Walang bahid ng anumang personal na damdamin. Ito ang boses ng isang nakatataas na opisyal na nakikipag-usap sa isang tauhan. Dahil sa ipinakita mong kahusayan sa larangan ng cyber warfare, nagpa siya ang headquarters na ilipat ka sa ilalim ng isang bagong Special Projects Division. Isang dibisyon na direktang nag-uulat sa akin. Inabot niya ang folder kay Kislap. Kinuha ito ni Kislap. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang kanyang unang atas. Isang masusing pagsusuri at pag-archive ng lahat ng military doctrines mula pa noong 1980s. Isang trabahong administratibo, isang trabahong nakakabagot, isang trabahong malayo sa frontline ng kapangyarihan at ambisyon. Ang kanyang parusa ay hindi ang pagkatanggal sa serbisyo. Ang kanyang parusa ay ang manatili sa serbisyo, sa ilalim ng pamumuno ng babaeng kanyang minaliit, at araw-araw na makita ang anino ng kung ano ang nawala sa kanya. Hindi siya sisirain ng isang military tribunal. Sisirain siya ng kanyang sariling kawalang halaga. May tanong ka ba, Koronel? Tanong ni Lihim. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. Umiling si Kislap, hindi makapagsalita. Kung ganoon, maaari ka nang bumalik sa iyong pwesto. Inaasahan ko ang iyong ulat sa Lunes. Iyon lang. Tapos na ang pag-uusap. Tumalikod si Kislap at naglakad palabas ng silid. Sa kanyang paglabas, nakita niya ang mukha ng kahihiyan sa bawat sundalong kanyang nadaraanan. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay na kanyang pinangarap ay gumuho ng paunti-unti. Si Doña Generala Trinidad ay hindi na muling lumabas ng kanyang silid, tinalikuran na ng lipunang dati niyang pinaghaharian. Ang bahay sa Campo Aguila ay naging isang malaking musoleo ng mga sirang pangarap. Si Lihim naman ay hindi na lumingon pa. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa kanyang trabaho at sa kanyang musika. Hindi siya naghiganti. Pinili niyang mamuhay ng totoo. At sa kanyang pagiging totoo, doon niya natagpuan ang tunay na kapangyarihan. Makalipas ang 1 taon, sa entablado ng Cultural Center of the Philippines, muling itinaas ni Lihim Diwa Lagdameo ang kanyang baton. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na uniforme ng militar ang kanyang suot, kundi isang eleganteng itim na damit ng isang maestro. Ang kanyang pinamumunuan ay ang Philippine Philharmonic Orchestra. At ang piyesang kanilang tinutugtog ay isang bagong komposisyon na siya mismo ang sumulat. Habang ang musika ay umaakyat sa pinakamataas nitong antas, isang himig ng pagbangon at pag-asa, tumingin si Lihim sa mga manonood. Nakita niya roon si General Bayani, nakangiti. Nakita niya ang kanyang mga dating estudyante mula sa silungan ng sining na may paghanga sa kanilang mga mata. At nakita niya ang daan-daang mukha ng mga taong naantig ng kanyang musika. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang huling nota ay marahang naglalaho sa hangin. Sa sandaling iyon ng katahimikan, naramdaman niya ang ganap na kapayapaan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata sa gitna ng umaatikabong palakpakan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi para sa sinuman, kundi para sa kanyang sarili. Ang anino ay tuluyan ng humarap sa liwanag, hindi para makipagtapatan, kundi para magningning sa sarili nitong ganda. Ang pamagat ng kanyang huling piyesa ay lumabas sa programa, Phoenix Rising. Isang musika para sa lahat ng minsang ibinaon at sinunog ng sakit, ngunit mula sa abo ay muling bumangon, hindi para maghiganti, kundi para muling matutong lumipad. Taglay ang mga pakpak na mas matatag kaysa dati. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay ng puso na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi na susukat sa palakpak,
o pagkilala ng iba, kundi sa tapang na yakapin ang sariling kakayahan at mamuhay ng may katotohanan. Minsan, ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang gumanti, kundi ang maging masaya at buo nang wala ang taong nanakit sa iyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon sa kwento ni Lihim Diwa. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Ano po kayang uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.